Minsan talaga dumarating sa time na nalulungkot ako dahil hindi ko siya matawag na asawa. Ni hindi ko may pagmalaki sa mga anak ko na kasal kami ng ama nila. Sobrang nasasaktan talaga ako. 14 years na kaming nagsasama pero 20 years na kami magkarelasyon. Dahil 13 years old pa lang ako nung maging mag-boyfriend kami. 19 naman ako nang unang may mangyari sa amin at 2 beses lang nangyari yon. Pero dahil nabuntis ako agad, nagsama na kami. 3 na yung anak namin, isang 13, 11 at 9. Maayos naman ang pagsasama namin, mabait siya, responsableng ama sa mga anak ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Napakiramdam ko parang hindi ako masaya. Sinasabi ko sa kanya mga hinaing ko sa pagsasama namin para maging okay. Pero wala siyang pagbabago. Mabait, responsable at good provider siya. Na kumpara sa iba, alam kong maswerte na ako sa pagkakaroon ng tulad niya. Wala din naman siyang bisyo, nagiinom siya pero yung sakto lang. At pinapayagan naman niya akong mag-inom kung minsan nga ay kaming dalawa lang. Hindi rin naman siya seloso or babaero. Pero wala nga sigurong perpektong relasyon. Isa pa lang noon ang anak namin ay sinasabi ko na sa kanya na hindi ako masaya sa pagsasama namin. Dahil rin siguro sa dahilang hindi ako in love sa kanya. Sadyang pinili ko lang siya dahil alam kong mahirap makahanap ng tulad niya. Kung tutuusin, perfect husband material siya. Pero hindi siya showy. Yung tipong nagiging sweet lang siya pag kailangan niya yung katawan ko. Araw-araw madalas ay padaskol siyang makipag-usap sa akin na napakasungit niya at laging seryoso. Na kahit sa mga anak namin ay ganun siya, mabait siya pero mailap. Sinasabihan ko siya na gusto ko sana maging sweet man lang siya sa mga anak namin. Para maging malapit man lang sa kanyang loob ng mga anak namin pero wala pa ring pagbabago. At higit sa lahat, parang wala siyang planong magpakasal kami. Nung nabuntis niya ako, nakipag-usap ang magulang niya sa magulang ko. Galing probinsya ang pamilya nila at napag-usapan na ipapakasal kami. Ganun yung usapan kaya't nagsama kami kahit hindi pa kasal. At bago mga anak sa panganay namin, iniuwi ko siya sa probinsya nila para maasikaso daw ako ng pamilya niya. Pero magmula noon, wala nang paramdam nung tungkol sa kasal. Nung minsan nabanggit sa akin ng pamangkin niya na narinig daw niya na nagsabi daw yung partner ko sa magulang niya na wag na daw kaming magpakasal kasi gastos lang at sobrang nasaktan ako. Kumbaga kampante siya kahit hindi kami kasal. Magmula nun, hindi na nawala sa isip ko yung sinabi niyang yon. At never din naman kami nag-away kaya tumagal kami ng 14 years na parang lumilipas lang ng paulit-ulit. Araw-araw walang pagbabago. Pero minsan talaga dumarating sa time na nalulungkot ako dahil hindi ko siya matawag na asawa. Ni hindi ko may pagmalaki sa mga anak ko na kasal kami ng ama nila. Sobrang nasasaktan talaga ako. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako pero hindi niya ako magawang pakasalan. Sa tagal-tagal ng pagsasama namin, hindi niya ma-open yun eh. Nung nakaraang taon, nabanggit niya lang dahil nakita niyang nag-post yung ex ko na ikinasal ng bongga. Pero hanggang dun lang. Kunwari pang nag-alok pero hindi ko naman naramdaman na seryoso. Na-excite pa naman ako pero never nang naulit yon. Nung time na buhay pa yung mga magulang niya, afford naman sana nila kaso mabebenta yung ibang ari-arian. At sa ngayon ngay pareho nang pumanaw yung mga magulang niya. So kung gugustuhin niyang magpakasal kami, sariling gastos na namin. Kahit nga sana sa huwes lang ipayag naman ako. Siya lang talaga tong inaantay kung magpursige pero bukya talaga ako. Sobrang nalulungkot ako at gusto kong makasal kami pero ayoko namang ipagpilitan na parang ako lang ang may gusto. Hindi ko na alam yung gagawin ko or siguro pilitin ko na lang yung sarili ko na wag nang pangaraping maikasal. Letter sender, Hana ng Sampaloc, Manila. Medyo napatigil ako dito sa sinabi mong to. Sinabi mo sa kanya na hindi ka ganun kasaya sa pagsasama nyo dahil hindi ka naman in love sa kanya. Na pinili mo lang siya dahil alam mong mahirap makahanap ng tulad niya. Until now ba, ganun pa rin yung nararamdaman mo sa partner mo? Kasi baka yun ang dahilan kung bakit hindi kayo magtugma. Pero bakit sa kwento mo para kasing baliktad ang sitwasyon nyo? Ikaw yung nag-a-assume ng kasal pero sa kanya'y baliwala lang yung bagay na yon. May iilang babae na hindi naniniwala sa kasal. Pero marami rin namang babae ang nangangarap maikasal. Marami rin namang good traits yung asawa mo. At tama ka na wala namang perpektong relasyon. Kaya may iilang red flag kang nabanggit. Sa kwento mo, mami, hindi kayo pareho ng paniniwala. Sa pagpapakasal kasi, hindi po pwede na magkaiba kayo. Dapat mutual decision yan. Hindi pwedeng may napipilitan at baka magkasisihan lang sa huli. If he wanted to, you don't need to beg in the first place. Pag-usapan nyo one-on-one at huwag kang matakot sa isasagot niya. Kung hindi siya handa, nasa sayo kung tatanggapin mo na lang talaga yung status nyo. Pero whether you're married or not, live-in or kasal, ang importante, you have resources to build a family. Lalo na sa mga basic needs ng mga anak nyo. Can handle all the challenges in between. Little things into big things and most of all, nagkakaintindihan kayo. At eto naman yung real talk advice ng mamilan mo. Mami, mahalaga pala sa'yo ang kasal. Una pa lang hindi ka pumayag ng live-in. Hindi ka sana nagpaka-wife material at tumatlo ng anak. Now, how can you demand a marriage? You had your everything already. 14 years is long enough at ang lalaki na ng anak
anak nyo pero wala pa rin siyang balak. So meaning ayaw talaga. Iba-iba kasi ang opinion ng tao sa nagsasabi na okay lang yung live-in muna para makilala ang isa't isa saka magpakasal. Ang pagkakaalam ko, yung kilalanin ng isa't isa ay nasa stage ng boyfriend-girlfriend at hindi sa stage ng live-in. Dagdag pa na mas okay daw yung live-in kasi pag hindi nagkaintindihan ay madaling maghiwalay. First of all, why would you settle for a relationship na hindi ka pala sigurado? Sa dami ng babae ngayon, ang mga lalaki mabilis magpalit ng babae. Yung kasal nga iniiwan pa, yung pang live-in kayo. Igsian ko na lang kung bakit mahalaga pa rin ang kasal. Marriage is for those people who want security in their relationship. Resibo kumbaga. Kung wala kang resibo, hindi mo masasabing sayo.